Ang kwento ni Tomby. Noong mga panahong ito, 10 taong gulang pa lamang si Inul. Matagal nang ulila sa mga magulang. Hindi na ito nasilayan ng bata dahil may sari-sarili ng pamilya. Iniwanan na lamang siya sa tiyuhin na si Paging at ito na ang nagpalaki sa kanya. Binabae si Tiyo Paging kaya hindi na ito nagkaroon ng pamilya. Tinuon na lamang ang pagmamahal sa pamangkin. Bagaman hirap sa buhay, pero nakakaya pa ring mairaos at mapaaral ang bata. Ang kinabubuhay ng tiyuhin ay pagsasaka at paggapas sa palayan. Kung minsan ay nanggugupit din ito at naglalako ng iba't ibang paninda. Kagaya na lamang na mga palamuti para sa mga kababaihan. Palaging naririnig ng bata sa tiyuhin na kapag swinerte sa buhay, magpapatayo sila ng matatawag na tahanan. Nakatira sila sa gibang bahay na galing pa sa lolo at lola ni Inul. Butas na ang bubong at inaanay na ang mga dingding. Tinatabingan na lamang nila ito ng mga sako at niyuping taro. Ilang distansya mula sa tahanan. Makikita mula doon ang kalsada na para ring uma dahil bukod sa maputik. Sobrang lubak pa sa lugar. Sa likod naman ay may masukal na sagingan. Kasunod nito bubungad ang napakalawak na palayan. Bukod sa pinagkakabalahan ng tiyuhin, may alam din ito sa lihim na karunungan na namana mula sa lolo ni Inul na albularyo. Ngunit dahil sa pagiging binabae, mas pinili nito ang ibang trabaho kesa maging albularyo. Habang si Inul naman, may pagkapilyo na nagiging dahilan ng palagiang pagsakit ng ulo ng tiyuhin. Ngunit nasanay na rin ito dahil hindi tamad na bata si Inul. Kaya nga lang, madalas kapag walang klase, makikita ang bata na naroon sa malawak na palayan. Kung ano-ano na lamang ang ginagawa ni Inul. Nanguhuli ng isda, nambibitag ng mga tikling at kung minsan, nanguhuli ng mga ligaw na pato. Pero kahit kailan, hindi siya nakahuli maski isa dahil mahilap ang hayop. Laging pinapaalalahanan si Inul ng tiyuhin na huwag pumunta sa dulo ng palayan. Dahil may nilalang doon na napakadelikado. Pero nagbingi-bingihan lamang si Inul. Ayon dito, hindi siya naniniwala sa mga kakaibang nilalang. Palagi niyang kasama noon ang kaibigang si Bansu. Singidad lamang ng bata at parehas ang kinawiwilihan. O Inul, saan ka pupunta? Dahan-dahan ka pa palabas ha? Huwag mong iwan itong bahay. Aalis ako. May magpapagupit at kahit papano, dagdag kita din yon. Wika ni Tiyo Paging. Paano ba naman? Nakita niya ito na mabagal na palabas ng pinto. Bit-bit ang tirador at nakayuko habang dumadaan sa likod ng taniman. Napatigil naman si Inul habang kamot ang ulo. Wala po. Tinitignan ko lang itong mga binhing tanim nyo. Baka po sumibol na eh. Tugon ni Inul. O siya sige, umuwi ka. Tinigang araw oh. Ang itim mo na nga eh. Para kang igurot sa kakagala. Kung di ka sigurong yingit eh, hindi na kita makikita. Bantayan mo ang bahay. Mamayang hapon pa ang balik ko. Wika ni Tiyo Paging.
Tiyo, ano namang babantayan ko dyan sa bahay? Wala naman sigurong magtatangkang magnakaw dyan eh. Ni wala nga po tayong gamit. Siguro ang pinakaimportante lang dyan, yung mga pampaganda lang ng mukha mo at basag na salamin. Tugon ng bata. Nagalit si Tiyo Paging. Mabilis na lumapit kay Inul at piningot ang tenga. Abay, ang dami mong alam ah. Hindi ibig sabihin na walang importante sa bahay. Hindi mo nababantayan. Tsaka ilang beses ko bang sinabi sa'yo na tiya ang itawag mo sa akin? Pasok sa loob. Diyan. Diyan ka lang ah. Wika ni Tiyo Paging. Tiya daw. Paano naging tiya ang dami mong balahibo sa binte? Tsaka parang kalabaw ang katawan mo. Oh. May bigote ka pa nga eh. Tugon ni Inul. Ano? Pakiulit nga. Sigaw ni Tiyo Paging. Biro lang po. Sige po, babantayan ko na po ang bahay. Biro lang naman yung tiya eh. Tugon ni Inul. Dahil nakita niyang nanlilisik ang mga mata ng tiyuhin na tila papatay anumang oras. Ngunit sa kabila ng lahat, inantay lang ng bata na makalayo ang tiyuhin. Maya-maya ay dumating na si Bansu. Kagad namang sumirit ng takbo sa palayan ng dalawa. Natanong naman ng kaibigan kung bakit natagalan si Inul. Sinabi naman ng bata na hinintay pa niya ang tiyuhi na makaalis. Dagdag pa nito, pupuntahan nila ang dulo ng palayan kung saan madalas silang makakita ng mga ligaw na pato. Sinabi naman ni Bansu na wag na lang dahil kahit kailan, hindi naman sila makakahuli kahit isa. Tirador lang ang dala natin eh. Maliban na lang kung asintada tayo at tatamaan ng ulo. Hindi pa nga tayo nakakalapit. Nagliliparan na eh. Manguha na lang tayo ng kuhol. Tapos ipain natin sa bingwit para makahuli tayo ng mga hito. Wika ni Bansu. Ngunit iginiit ni Inul na susubukan lang niyang makahuli. Basta gawin ni Bansu ang sasabihin ni Inul. Ayon dito, gagapang sila at kapag nagkataong nakalapit na sa mga pato, dito nila titirahin gamit ang tirador. Ano ba naman yan? Gagapang? Saan? Wala namang maayos na lupa doon, puro putik lang. Lalangoy tayo sa putik. Ikaw na lang. Pupunta na lang ako sa unahan. Mangunguha ako ng kohol. Kakaligo ko lang eh. Tsaka ang baho ng putik doon. Diyan kaya yung daluyan ng dumi ng baboy. Wika ni Bansu. Bahala ka. Hindi naman ata putik ang kinakatakutan mo doon eh. Kundi yung nababalita ang kababalagan sa lugar. Parang sinabi mo na rin gusto mong maging katulad ng tiyuhin ko. Tugon ni Inul. Nagkaambahan pa ang dalawa ng pagsuntok dahil labis na napikon si Bansu sa sinabi ni Inul. Magpaganon pa man, hindi natuloy ang pag-aaway. Kumaripas na ng takbo si Bansu papunta sa pinagkukunan nila ng pain. Habang si Inul naman, napabuntong hininga at sumigaw na duwag si Bansu. Anak ng tikling naman oh. Akala ko sasama ang bansot na yun. Ako na lang tuloy mag-isa ang pupunta doon. Ay, bahala na nga. Hindi naman totoo ang mga aswang eh. Wika ni Inul sa sarili. Bagaman hindi naniniwala sa kababalaghan, kinakabahan pa rin ang bata. Sapagkat kung titignan ng kabuuan ng lugar, makakaramdam ka talaga ng kilabot. Medyo madilim sa lugar. Malaki ang mga puno na may mga ugat.
na gumagapos sa katawan nito. Pawis na pawis ang bata. Nasa bulsa ni Inul ang mga bato na pambala sa tirador. Kabado man. Pero nawala yun nang makita ang napakaraming pato na nagliparan sa ibabaw. Doon ito napunta sa dulo. Kaya sabik na sabik ang bata na makakuha kahit isa lamang. Ilang distansya na lang. Narinig niya ang huni ng mga pato. Tila nag-aaway pa ang mga ito at nagtatampisaw sa maliit na bahagi ng tubig. Bumaba ng pilapil si Inul. Habang papalapit, pababa naman ng pababa ang ulo. Hanggang sa gumapang na ang bata at nilangoy ang putikan. Tila buhayang nagtitiktik sa biktima ang itsura ni Inul. Maingat na gumapang palapit sa mga pato. Iniwasan din niyang makasagi ng palay ng sa ganon. Hindi makita ng mga hayop na gumagalaw ang mga dahon habang papalapit. Kahit hanggang bibig na ang putik, hindi yon alintana ni Inul. Ilang sandali pa, nasilip niya na ilang di pa na lamang ang layo ng mga pato. Tinanaw ni Inul ang pinakamalapit. Binalahan na ng bata ang tirador at kaagad na inasinta ito ni Inul. Ngunit gano'n na lamang ang pagkagulat nang bigla na lamang may kumalabog. Kasabay nito ang pagliparan ng mga pato. Galit na galit si Inul. Mabilis na bumalikwas. Tinanaw kung sino ang bumugaw sa mga pato. Ngunit wala naman siyang nakita. Napakapayapa ng lugar at walang katao-tao maliban sa kanya. Inisip niyang baka nagtatago lang ito sa mga damo. Kaya nag-antay pa ang bata na baka may lumabas. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga kaluskos. Doon ito sa tawid ng lunangan, sa bandang ilalim ng mga malalaking puno. Sinipat yon ng bata, ngunit wala namang tao. Pero dahil sa pagkabanas, pinuntahan niya ang lugar hanggang sa makarating sa gilid ng puno. Malalim din ang kanal papunta sa ibabaw, kung saan naroon ang babuyan. Pakilamero ka! Lumabas ka dyan! Pagkakataon ko na sana yun eh. Binugaw mo pa. Huwag ka magtago! Suntukan na lang kaya tayo! Wika ni Inul. Ngunit walang tumutugon kaya nagtaka ang bata. Nilibot niya ang bawat puno. Ngunit wala naman siyang nakitang tao. Hanggang sa may napansin siyang lumipad na pato. Doon mismo sa harapan niya. Napabitaw pa ng mabigat na salita ang bata dahil sa gulat at sobrang panghihinayang. Lalo na nang makita na may pugad pala sa ilalim. Kaya kagad niyang hinawi ang damo at nakita na may 4 na itlog. Ang isa dito ay kulay itim, habang ang ilan naman dito ay kulay puti. Sus, binangitlog palang pato dito. Sayang, dapat hindi ako nagpakampante. Huli ko na sana yun. Teka, bakit itim ang isang to? Medyo makinang pa at mabigat. Wika ni Inul sa sarili. Kinuha niya ang itim na itlog at sinilid sa bulsa. Bago umalis, nag-iwan siya ng patibong sa pugad dahil alam niyang babalik doon ang pato. Nang mga sandaling yun, binabagtas na ng bata ang maputik na daan patawid ng lunangan.
Ngunit bigla na lang nakarinig ng kakaibang ungol si Inul. Kasunod nito ang tila galit na aso. Mabilis na sinipat ng bata kung ano yon, hanggang sa ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nang makakita ng ubod ng pangit na nilalang. Hindi niya maipaliwanag ang itsura. Basta tao pero ubod ng itim. Nakadapa pa ito sa ugat habang nakatitig sa kanya. Halos mabaliw ang bata sa kakatakbo. Kung saan sana lamang ito dumaan. Hindi na alintana kung gaano pa kalalim ang putik. At kahit madapa makaalis lamang ng lugar. Para siyang hinahabol ng aso na hindi man lang nakaramdam ng pagod. Ni hindi ito lumingon sa likuran. Basta na lamang sumirit ng takbo hanggang sa makalayo. Nang matiyak ng bata ang kaligtasan, dito pa lang siya nakaramdam na matinding pagod. Nanlabo na ang paningin. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib at tinahabol ang paghinga. Maya-maya pa, humiga si Inul sa damo dahil sa sobrang panlalambot ng mga binti. Anak ng pato, ano ba yun? Nakakatakot naman. Wika ni Inul sa sarili. Nang mga sandaling yon, nakita pala siya ni Bansu. Lumapit ito sa kanya. Nakangiti at halatang tumatawa. Sobrang dumi ni Inul at hanggang muka ang putik. Kamuntikan na kitang hindi makilala. Kala ko naman kung sino yung tumatakbo. Ikaw lang pala. Nga pala, ba't tumatakbo ka? May umahabol ba sa'yo? Tanong ni Bansu. Nagdadalawang isip si Inul kung sasabihin sa kaibigan ang nakita. Lalo na't tinukso pa niya kanina si Bansu. Siguradong pagtatawanan lamang siya nito. Kaya naman. Putik, ikaw ba naman makasagi ng bahay ng bubuyog? Hindi ka tatakbo? Mabuti na lang may putik yung katawan ko. Kung hindi, nako, puno na ako ng bukol. Palusot ni Inul. Ano? Bubuyog? Paano nagkaroon ng bubuyog dito palayan to? Huwag ka nang magdahilan. Kung bubuyog lang yun, hindi ganun kalayo ang tatakbuhin mo. O ano, may nakita ka no? Buti nga sa'yo. Ang yabang mo kasi. Tugon ni Bansu. Kung suntukin ko kaya yung mukha mo. Sige, tumawa ka ba? Durog yung ngipin mo at baka itae mo pa yan. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Ang pangit mo. Diyan ka na nga. Tuwag! Wika ni Inul. Sabay tayo at lakad pa uwi. Weh, halata naman ikaw ang duwag eh. Kapag nakita ka ng tiyo mo na ganyan ang itsura mo, ngingiwi na naman yung mukha mo sa pingot. Ay, tiya pala. Panunukso ni Bansu. Kahit pikon na pikon si Inul, hindi na niya ito pinansin. Patuloy lamang sa pag-uwi at nang makarating malapit sa tahanan. Nakita niya si Tiyo Paging na nakapamewang. Nanlilisik ang mga mata. Umabig pa ng lakad si Inul pero... Oy, oy, oy! Saan ka pupunta? Doon pa papunta ang bahay mo? Teka, parang dito naman ah. Psst! Dere, umari ka. Di ba sinabi ko sa'yong bantayan mo ang bahay natin? Kinain ng ulam natin ng mga aso. Animal kang bata ka. Hop, hop, hop! Huwag kang tatakbo.
Alam mo namang maliit lang yung hakbang mo eh. Aabutan pa rin kita. Wika ni Tio Paging. Pasensya na po Tio. May, may pinuntahan lang po ako eh. Tapos nadulas ako sa pilapil. Aray! Aray ko po! Ang sakit po niyan! Tugon ni Inul. Kung ano man ang pinuntahan mo, wala na akong paki doon. Anong uulamin natin mamayang gabi? Ha? Tsaka wag kang magsinungaling. Kung nadulas ka lang sa pilapil, hindi ganyang kalala ang putik sa katawan mo. Pati bunganga mo, may lamang putik. Ano yun? Nadulas ka tapos kumain ka ng lupa? Maligo ka nga. Lintek. Kung hindi lang talaga kita pamangkin, nako! Sumasakit ng ulo ko sa'yo. Ay, wika ni Tio Paging. Kaagad tumakbo si Inul papunta sa poso. Nasa likuran lang ito ng tahanan. Paghubad niya ng salawal, nalaglag ang itim na itlog. Nagtataka ang bata sapagkat hindi man lang ito nabasag. Imposibleng hindi yun mabiyak dahil semento ang kinalaglagan nito. Sa halip ay tila bola itong tumalbog kaunti at gumulong sa lupa. Ngunit dahil na rin sa pagkataranta, kinuha na lang yun ni Inul at pinatong sa lagayan ng sabon. Matapos maligo, tinago niya ang itlog sa ilalim ng higaan. Katre ito na may tambak na mga telang hindi ginagamit. Kinagabihan, hindi nakatulog si Inul. Hindi nawawala sa isipan ng bata kung totoo ba ang nagpakita sa kanya kanina. Nakahiga lamang ang bata. Paikot-ikot ngunit hindi pa rin talaga siya makatulog. Samantala, bigla namang nagising ang tiyuhin. Gumalaw ito na tila may pinapakiramdaman sa labas. Minamasdan lang ito ni Inul. Hanggang sa biglang bumangon at nilapit ang tenga sa dingding. Maya-maya pa, nakita niya na naging tila seryoso ang mukha ng tiyuhin. Panay ang buka ng bibig, pero wala naman siyang naririnig na salita. Ilang segundo lang, kinuha nito ang itak at lumabas ng tahanan. Tila may gagawing masama dahil nakasimangot ang muka. Hanggang sa narinig ni Inul ang sigaw ng tiyuhin. Sinasabihan niyang lumayas kung sino mang aswang o umaaligid sa tahanan. Bigla na lamang kinilabutan si Inul. Mabilis siyang napabangon. Hinawi ang sako at sumilip sa labas. Nakita niya ang tiyuhin. Hinahampas nito ang itak sa lupa. Hindi ako natatakot sa iyo, no? Kung meron kang sadya, magpakita ka sa akin at mag-usap tayo. Huwag kang magtago sa dilim dahil ramdam kita. Gusto mo bang hindi ka na makauwi? Umalis ka dito at huwag ka nang babalik. Wala akong paki kung kaninong bahay ang punterya mo, no? Sigaw ni Tio Paging. Maya-maya pa, kumalma na ito pero halatang nagtataka pa ang muka. Narinig pa ni Inul ang sinabi ng tiyuhin habang papasok ng tahanan. Iniisip nito kung anong pakay ng aswang. At bakit gano'n na lamang katapang na lumapit sa lugar. Dagdag ng tiyuhin. Hindi man lang alintana ng nilalang ang tangan na namana pa sa yumaong ama. O, ba't gising ka pa? Matulog ka na. Ang lalim na ng gabi, oh. Sa bagay, linggo naman bukas. Wala palang klase. Wika ng tiyahin.
habang inaasikaso ang higaan. Ng mga sandaling yon, talagang binabagabag si Inul sa kung anong nangyayari. Kaya naman, kahit takot sa tiyuhin ay napilitan siyang magtanong. Tiya, ano po ba yon? May aswang po ba? Ah, Totoo po pala sila, no? Nakita niyo po sa labas? Tanong ni Inul. Tama ka, Inul. Totoo ang mga kakaibang nilalang. Meron nga lang iba't ibang lahi. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ang lolo mo ay manggagamot? Namana ko ang katangian na yon sa kanya. Hindi ko nga lang ginagamit kasi nga 'di ba? Ah, Tiya mo ko. Hindi ko tinahak ang landas ng pagiging albularyo. Ang pinagtataka ko lang, bakit nakarating dito ang aswang na yon? Wika ni Tio Paging. Eh, ano pong klaseng aswang yun, tiya? Dagdag ni Inul. Teka, ba't ka interesado? 'Di ba nga hindi ka naniniwala sa mga aswang? Kahit anong babala pa ang sinasabi ko sa'yo? Bueno, agita ang isang yon. Kaya agita ang bansag dahil napagkakamalan silang agta. Pero isa palang aswang. Isang uri ng nilalang na naninirahan sa gubat at walang kasarian. Matulog ka na nga dyan. Walang silbi ang mga sasabihin ko sa'yo eh. Matigas naman ang ulo mo. Tugon ng tiyuhin. Gusto mang sabihin ni Inul ang naranasan. Pero ang kinakatakot niya, baka pagkatapos nun ay pagalitan lang siya ng tiyuhin. Kaya kahit naniniwala na siya sa mga nilalang, pinili niya pa ring ilihim ito. Ganun na din ang nakuha na kakaibang bagay. Itinago niya yon kay Tio Paging. Kinabukasan, maagang umalis ang tiyuhin. Ngunit bago siya tuluyang umalis, naglibot-libot muna ito sa tahanan at kung may anong ginagawa. Nakita ni Inul na bumubuka ang bibig ng tiyuhin at dumudura kung saan-saan. At tila kinakahid pa sa lupa ang mga paa. Hindi niya maintindihan dahil mukha itong nawawala sa tamang pag-iisip. Nanatili naman sa tahanan si Inul. Ngunit sa pagkakataong yon, hanggang sa loob na lamang siya. Hindi na siya lumabas dala ng takot sa naranasan kahapon. Dagdag pa dyan, ang pangyayari kagabi. Nang mabagot si Inul, kinuha niya ang itlog. Itinapat sa liwanag ng araw at sinuri kung may laman. Pero purong itim lang. Kaya naman naisipan niyang biyakin ito. Nang ituktok niya sa semento, hindi pa din nabiyak ang itlog. At wala man lang kahit anong lamat. Kumuha naman siya ng itak at hinataw ang itlog. Pero hindi pa rin ito nabiyak. Kaya naman, hinampas niya ang bagay ng malakas sa semento ngunit ganun pa rin. Walang nangyari. Ni kaunting bakas ng gasgas ay wala. Sa murang edad, naisip ng bata na mistulan siyang baliw sa ginagawa. Ngunit ang tanong, bakit hindi niya mabasag ang itlog? Hanggang sa natawa na lamang ang bata at sinabi sa sarili na baka bato ito at hindi itlog ng pato. Pero imbis na itapon, muli lamang niyang tinago ang itlog. Maraming araw ang lumipas
Habang nasa eskwela si Inul ay naririnig niya ang tiyuhin na tila siniswerte sila sa buhay. Paano ba naman? Madalas na siyang may parokyano. Hindi lamang sa panggugupit kung hindi pati na rin sa pagpapaganda ng mga kababaihan. Matagal na itong manicurista at pedicurista. Pero wala namang napunta sa kanya para magpalinis. Sa halip doon sa mamahaling mga pasilidad nagpupunta ang mga tao. Pero ngayon, tila sa kanya na ito nagpapaasikaso. Hanggang sa dumating ang punto na pati kasal, siya na din ang kinukuha. Kulang na lamang ay ang tiyuhin na din ang tagapagsalita ng kasal. Pero sa likod ng lahat, patuloy pa rin sa panggagambala ang aswang. At sa katunayan, si Inul mismo ang nakakarinig ng mga pag-aangil nito. Ngunit hindi na niya piniling makita dahil alam niya sa sarili. Hindi niya magugustuhan ang bubungad sa kanya. Sinabihan naman ito ng tiyuhin na hayaan na lamang. Dahil hindi kailanman makakapasok ang elemento sa tahanan. Pero pinalalahanan niya si Inul. Huwag itong gagala at mananatili lang palagi sa tahanan pagkatapos ng eskwela. Tama lang ang ginagawa mo na hindi paglabas. Parang malaki ang pinagbago mo ngayon, pamangkin ah. Tsaka medyo tumino ka na. Masaya ako sa'yo. Hindi na sumasakit ang ulo ko eh. Siguro dahil sa ginagawa mo, sumasabay din ang swerte. Kaya hindi na ako nag-aalala. Malaya ako nakakagalaw at hindi nababaliw sa kakaisip sa'yo habang kumakayod. Napakapili mo kasing bata eh. Wika ni Tio Paging. Gusto ko na po talaga magbago, Tio eh. Mahal kasi kita kaya ayaw ko nagkakasakit ka dahil sa katigasan ng ulo ko. Tugon ni Inul. Che, wag mo nga akong binobola. Alam ko ang awit ng diwa mo, no? Natatakot ka dahil sa aswang na umaaligid sa bahay. Mahal daw. Kita naman sa mga mata mo na parang napipilitan ka lang sabihin yan eh. Hala ka, sige. Gala pa. Iniisip ko nga na baka ikaw ang punteriya eh. Baka dahil yan sa kakagala mo. Nakabati ka ng mga elemento. Ang masaklap, yan pang lahi ng agitan na napakadelikado. Kung wala lang akong karunungan, matagal na tayong pinasok ng nilalang na yan. Alam mo bang kadalasan sa mga binibiktima ng mga agita, binabalatan nila ng buhay bago kainin? Sa pagkakaalam ko, ayon sa lolo mo, sa oras na may napiling mabiktima ang aswang na yan, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Hala ka, wika ni Tio Paging. Tiyo naman eh, tinatakot niyo ako lalo eh. Oo na, yan nga po ang dahilan. Hindi ko alam kung siya ba yung nakita ko noon eh. Hindi ako sigurado. Baka guni-guni ko lang. Ano po ba ang itsura ng agita, Tiyo? Tanong ni Inul. Nang marinig ito ng tiyuhin. Para bang natatawa at hindi makapaniwala sa pamangkin. Hanggang sa, talaga ba? Baka naman dahil lang sa malikot mong pag-iisip. Aber, anong itsura ng nakita mo? Tanong ni Tio Paging. Tinatanong ko nga eh, para makumpirma ko kung agita din ba yung nakita ko. Para na rin mapatunayan ko na totoo nga yun. Basta maitim eh. Tapos parang tao lang din pero walang ilong. Patag lang na may butas. Tsaka may nakausling sungay sa noo at sa baba. Parang sa banda dito oh, sa magkabilang baba.
Hindi ko alam kung balahibo pero mukhang balat niya talaga yung maitim eh. Maliban pa dyan, kung hindi ako nagkakamali, wala ding mata. Purong itim lang. Kung gumagalaw naman parang palaka na nakaangat ang mga siko at tuhod. Basta ang pangit po eh. Tugon ni Inul. Habang sinasabi yon ng bata, tila nagulat si Tio Paging. Unti-unting lumalaki ang mga mata habang nakanganga ang bibig. Ano? May parang palong ba na kulay itim? Dito? Sa tuktok ng ulo na tumpok ng buhok? Tanong ng Chewin. Napatango naman si Inul. Napabitaw na mabigat na salita si Tio Paging. Tumalikod ito at nagdabog. Potek ang bata ka. Yun na, agita nga yun. Saan mo nakita? Sabihin mo, doon ba sa dulo ng palayan? Doon ano? Magsalita ka. Magsalita kang pilyong bata ka. Tanong ng Chewin. Teka lang po. Opo, magsasalita naman po ko eh. Tinatakot niyo ako eh. Ang sama ng titig niyo sa akin. Para kayong papatay ng tao eh. Opo, doon nga. Gusto ko pong makakuha kahit isang ligaw na pato lang. Anak ng pato naman, Tiyo. Huwag niyo naman akong titigan ng ganyan. Sige ka, tatakbo ako. Lalabas ako at hindi na ako babalik dito. Mas nakakatakot pa po yung mukha niyo kaysa sa agita eh. Tugon ni Inul. Maluha-luha ang bata na mga sandaling yon. Talagang gigil na gigil si Tio Paging. Ayon sa Chuhin, hindi pa siya sigurado noong una kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbisita ng Agita. Inakala niya lamang na baka sa kapitbahay. May iilang kapitbahay naman sila sa lugar. Kaya hindi niya matumbok kung alin sa mga ito ang pakay ng nilalang. Dagdag nito, isa lang ang dahilan. Nagambala ni Inul ang nilalang at maaaring may nakuha siyang bagay na pagmamayari ng Agita. Nang marinig naman yon ni Inul, mariin niyang tinanggi na wala. Basta na lamang itong nagpakita sa kanya. Ngunit nakalimutan ng bata na meron siyang kinuha na itim na itlog doon sa pugad. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpunta doon. Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Imposibleng wala kang nakuha. Alam mo ba, hindi kailanman lumalapit sa maraming tao ang nilalang na yan. Maliban na lang kung may napakahalagang bagay na nakuha sa kanya. Isang uri ng mutya na kailangan sa pagpaparami. Walang kasarian ng agita. Nagpaparami lang ito sa isang piling mutya. Kagaya na lang ng mutya ng prutas. Basta makakain at makapagbigay ng binhi sa katawang pangloob. Doon isisilang ang batang agita. O kaya naman, pwede kainin ng mutya kung isang bato. Sabihin mo sa akin, huwag kang magsinungaling no? Nakikita ko ang paglikot ng mga mata mo eh. Wika ni Tio Paging. Meron po kung kinuha. Pero itlog lang po yun ng pato eh. Ano naman pong meron dun? Teka po, kukunin ko po't ipapakita ko sa'yo. Kakaiba nga lang ang itlog kasi kulay itim at hindi nababasag eh. Tugon ni Inul. Mabilis itong gumapang sa ilalim ng katre at kinuha ang bagay. Nang ipakita niya ito sa Chuhin, gulat na gulat si Tio Paging. Napatakip ng bibig at napailing. Animal kang bata ka. Mutya nga yan.
Saan ka ba nakakita ng itim na itlog na galing sa pato? Ngayon palang nahawak mo yan, nararamdaman ko na ang lakas ng mutya. Kaya pala biglaan ang paglitaw ng agita doon sa dulo ng palayan eh. Dahil may binabantayan pala itong mutya. Nagkataon namang naroon ka nang ilabas ito ng pato. Ngayon, kinuha mo pa talaga. Anak ka ng tagiyawat ng bata ka. Bueno, bukod pa dyan, kaya pala ang ganda ng pakiramdam ko dito sa bahay. At sunod-sunod ang swerte na dumarating. Hmm, swerte ang itlog na yan. Swerte ang dala kung sino man ang nagtataglay. Pero malas nga lang dahil gusto itong kunin ng agita. Wika ni Tio Paging. Dagdag pa nito, lahat ng mutsyang itlog ay swerte. Nang mga sandaling yon, halong emosyon ang nararamdaman ng bata. Habang ang tiyuhi naman, nawala ang atensyon sa kapilyuhan ni Inul. Sa halip, nalipat ito sa kasalukuyan nilang kinakaharap na problema. Kumpirmadong sila ang punteriya ng agita. Kaya kapag nagkamali sila ng kilos, maaaring pagkakataon na yon ng aswang. Ibalik na lang po kaya natin to, Tiyo. Bahala na kung hindi tayo balutin ng swerte. Basta malayo tayo sa peligro. Wika ni Inul. Alam mo, natutuwa ako. Oo, tama. Natutuwa ako dahil hindi ko akalain na saswertihin tayo sa buhay. Pero nang malaman ko na galing pala dito, hindi ko alam kung swerte ba ba ito o kamalasan. Dahil sa katigasan ng ulo mo, kung ano-ano na lang ang dumadating sa buhay natin. Hindi na natin pwedeng isauli ang gamit. Hindi dahil sa ayaw kong mawala ang swerte, pero dahil magagawa nitong paramihin ang mga aswang na yon. Huwag kang lalabas ng bahay at kung maaari, lubiban ka na muna sa pagskwela. May gagawin lang ako. Wika ni Tio Paging. Hindi na tinanong pa ni Inul ang tiyuhin. Pinili niyang manahimik dahil baka mapukaw na naman ang pagkabanas nito. Alam naman niya sa sarili kung gaano kabangis ang mukha ng tiyuhing kapag galit. Ayun nga ang nangyari. Hindi na pumasok sa eskwela ang bata. Umabot pa ng 3 araw kaya napilitan ng bumisita ang guro. At natanong kung anong nangyayari. Ngunit ang dinahilan ni Tio Paging, madalas sumasakit ang tiyan ng bata kaya hindi niya muna pinapapasok. Kapag gumaling na ito, saka lamang babalik sa eskwela ang bata. Naintindihan naman yon ng guro. Nagbilin pa ito na sayang kung hindi magpapatuloy si Inul dahil matalino ang bata. Pero gagawan niya ng paraan upang hindi ito bumagsak sa klase. Kahit pansamantalang hindi pumapasok si Inul. Alam mo, ma'am, totoong matalino ang batang to. Pati nga ako nauutakan eh. Pero maraming salamat po sa pag-intindi. Wika ni Tio Paging. Malaki ang pagbabago sa sistema ng kanilang pamumuhay. Ngunit patuloy pa rin ang swerte. Ang mga parokyano na mismo ang nagpupunta sa tahanan. At dito inaasikaso ng tiyuhin. Ngunit tuwing umaga lamang, lalo na't kapuputok pa lang ng araw, wala na ang tiyuhin sa bahay. Hindi naman ito nagpapaalam kay Inul kung saan pupunta. Kaya nababahala ang bata. Natakot siya na baka may mangyaring masama sa tiyuhin. Gumising siya ng madaling araw. Nakita niyang lumabas ng tahanan ang tiyuhin. Bit-bit nito ang itak.
at may kung ano-anong palamuti na suot bilang kwintas. Ayon kay Inul, nagmistulang baliw sa kalsada ang tiyuhin. Bukod pa dyan, hindi na ito kilos binabae. Sa halip brusko na tila makikipagpatayan. Kaya naman ng mga sandaling yon, kahit takot ay sinundan niya ang tiyuhin. Malakas man ang agam-agam, ngunit hindi naman siya mapakali. Buong pagtataka ng bata kung bakit papunta ito sa palayan. Tinignan lang ni Inul kung saan papunta ang tiyuhin. Hanggang sa napansin niya na ang direksyong tinatahak nito. Papunta mismo kung saan niya nakita ang agita. Kinabahan si Inul. Dali-dali siyang bumalik ng tahanan at kinuha ang isa pang itak. Dinala din niya ang itlog na mutya. At kung sakaling may mangyayari sa tiyuhin, isusuko na lamang niya ang gamit. Kaagad itong tumakbo sa pilapil. Hinanap niya si Tio Paging. Ngunit hindi na niya ito makita. Nang mga sandaling yon, paangat na ang araw. Kaya sumasaglit ng tago si Inul at baka makita siya ni Tio Paging. Hanggang sa makarating na siya sa dulo. Nang mga sandaling yon, nasa lilim na ng mga naglalakian at nakakakilabot na mga puno ang bata. Tila sasabog na ang dibdib sa lakas ng pagkabog. Nagmuni-muni ang paslit at sinabing, "Nasaan ka na ba, Tiyo? Baka kinain na siya ng agita. Naku naman oh, dapat hindi na lang ako sumunod eh. Hindi ko na makita si Tiyo. Lagot ako nito. Kakainin ako ng agita sa oras na makita ako ng nilalang na yun eh. Basta kapag nagpakita sa akin ng halimaw, hindi ako tatakbo. Tatagain ko kagad ng itak. Diyos ko po." Wika ni Inul sa sarili. Maya-maya pa, nagsimula na siyang maglakad papasok sa liblib na lugar. Habang sinusuong ang gubat, mas lumalakas ang tensyon na naramdaman ng bata. Makarinig lamang kahit kaunting kaluskos. Nakaumang kagad ang itak at inaamba sa hindi malamang direksyon. Kasabay nito, paulit-ulit ang pagbanggit ng bata sa Ave Maria. Maya-maya pa, bigla na lamang may humila sa kamay at tinakpan ang bibig ni Inul. Kaya hindi nakasigaw ang bata. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Tio Paging. "Anak ng tagiyawat, anong ginagawa mo dito? Magpapakamatay ka ba? Teka, dala mo pa tong... Sus naman no, bakit mo dinala ang mutya ng itlog? Op, huwag kang sisigaw. Nakita mo yung nasa unahan? May dalawang aswang na nakatago sa puno. Tignan mong maigi. Aakalain mong parte lang sila ng puno oh." Wika ni Tio Paging. "I- i- i- Hindi po ako makahinga, Tiyo. Aray, paano ko makakapagsalita niyan? Eh, tinakpan niyo po ang bibig ko." Tugon ni Inul. "Oo nga pala. Ayan, diyan ka muna sa tabi. Huwag kang gagalaw dyan ha. Huwag kang hihiwalay sa akin. Hanggang nasa tabi kita, hindi ka makikita ng dalawang yan." Wika ni Tio Paging. "Pwede niyo naman po akong tawagin eh. Bakit bigla niyo na lang akong dinakma? Akala ko tuloy aswang na. Tsaka nasan po ba? Wala naman eh.
Kahoy lang po yan. Nahihina ako sa salawal ko, oh. Naku naman. Tugon ni Inul. Hmm, ang sarap mo talagang batukan eh. Sus, wag na nga lang. Bakit ka ba nagpunta rito? Tapos dala mo pa yan. Animal ka talagang bata ka. Tanong ng chewin. Kasi po, nag-aalala po ako sa inyo. Sumunod ako pero dala ko ito. Para kung sakali may mangyari alinman sa atin, di isusuko ko na lang po ito. Magpaalam po kasi kayo sa akin, Tiyo. Tsaka ano bang gagawin nyo dito? Alam nyo bang halos mahimatay na ako sa sobrang takot? Tugon ni Inul. Ang sabi naman ni Tiyo Paging, total napasubo na sila. Tutugisin na lang niya ang agita. Pero hindi niya inaasahan na dalawa pala ang mga ito. Dagdag pa ng tsuwin. Ang agita ay nagtatago sa mga puno kapag araw. At kung walang kaalaman ng isang tao, hindi niya ito makikita. Pasensya na po. Huwag na po kayong sumimangot. Mas lalo po ako natatakot eh. Wika ni Inul. Pinalala mo lang ang sitwasyon eh. Hindi tuloy ako makakilos. Pagkakataon na sana dahil natuntun ko na kung nasan sila nakatira. Sa unahan ng punong yan, kung hindi ako nagkakamali, naroon ang bahay ng mga nilalang. Tugon ni Tio Paging. At sa pagpapatuloy nito, kaya sa umaga niya tinugis ang mga nilalang. Dahil ayon sa lolo ni Inul, ito ang oras na huhupa pa lamang ang pagiging mabangis ng aswang. Sobrang lakas nito sa gabi, lalo na kapag takip silim. Kung tutusin, para itong engkanto. Pero umiiral sa realidad. Hindi katulad ng mga lamang lupa na nabibilang sa ibang dimensyon. Hindi ko po talaga makita eh. Tsaka, magtatago lang po ba tayo dito? Ang kati kasi ng bigote nyo eh. Wika ni Inul. Hindi na nagsalita si Tio Paging. Kinilabit nito si Inul at naghudyat ng kamay. Ang ibig sabihin, lumipat ng pwesto ang bata. Pero maingat at gagapang papunta sa isang puno. Ngunit paulit-ulit na nagsenyas ang chewin. Napakulot na lang ang muka ng bata. Pwede naman po kayo magsalita, Tiyo. Para kayo sundalo eh. Gagapang ba? Teka lang po ah. Baka makita ako eh. Di ba sabi niyo wag akong lalayo? Wika ni Inul. Basta ah, gawin mo lang. Ang dami mong tanong eh. Tugon ni Tiyo Paging. Maya-maya pa, nagbuntong hininga si Inul. Gumapang sa lupa at lumipat sa kabilang puno. Kitang-kita ang pagkataranta ng bata. Tila maiiyak na sapagkat ramdam ni Inulang tensyon sa lugar. Hanggang sa sige, magpakita ka na. Pero wag kang gagalaw. Napalunok ng laway si Inul sa sinabi ng tsuhin. Hindi niya alam kung tama ba ang sinasabi nito. Sa isip niya, ipinain siya ng tsuhin sa mga agita. Sabihin niyo lang po na dati pa, gusto niya na po talaga akong patayin eh. Dahil matigas ng ulo ko. Hindi yung dinadaan mo pa sa ibang paraan. Hindi ka na ba makapagtimpi sa akin? Ipapapatay mo ako sa aswang para hindi ikaw ang pagbintangan.
Wika ni Inul. Napaiyak na lamang ang bata. Napapikit na lang ng mata si Tio Paging. Gigil na gigil ito at gusto ng saktan ng bata. Ikaw ang dami mong sinasabi. Ang drama mong kutong lupa ka. Sundin mo ako nang makaligtas tayo dito. Sige na. Tugon ni Tio Paging. Nang mga sandaling yon, patuloy lamang sa pag-iyak si Inul na tila namamaalam na sa mga mahal sa buhay. Sinabi pa ng bata na gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng tiyuhin. Nagpasalamat pa ito dahil pinalaki siya ng maayos sa kabila ng pagiging pilyo. Paglitaw ni Inul, bigla na lang nagkalabugan ang punong nasabi ni Tio Paging. At ng mga sandaling yon, unti-unting nakikita ni Inul ang dalawang nilalang. Papalapit ito sa kanya. Palakas naman ng palakas ang pag-iyak ng bata. Mahal na mahal po kita, Tiyo. Maraming salamat po. Wika ni Inul na tila naghuhuling habilin. Nang matansya ng bata na ilang di pa na lamang ang layo ng nilalang, pinikit nito ang mga mata at tumingala sabay sabing Diyos ko. Samantala, nang magkaroon ng pagkakataon si Tio Paging, mabilis siyang bumalikwas sabay taga at tinamaan ng isang agita. Dahil sa nilagay na usal sa itak, nahiwalay ang ulo nito sa katawan. Nangisayang aswang, natumba at kagad binawian ng buhay. Samantala, yung isa naman, bigla na lamang nawala at tumakas. Sinubukan pa ni Tio Paging na pagtatagiin sa hindi malamang direksyon. Baka naroon lang ito at nagkubli sa malakas na sabulag. Pero wala na. Nakita niya ang pagkahawi ng mga damo. Indikasyon na lumayo na ang nilalang. Hay, napuksa din natin ang isa. Ewan ko lang kung may kasama pang iba bukod doon sa tumakas. Oh, ba't ka umiiyak? Basang-basa pa yung salawal mo, oh. Hindi kita papatayin at hindi kita ipapakain sa nilalang. Kahit ganyan ka kapilyo. Mahal kitang animal ka, no? Ang drama mo. Ginawa ko yon para magpakita ang nilalang. Kapag nakatago sa puno, mahirap silang patayin. Wala eh. Kapag ako ang nagpakita, malamang hindi lilitaw ang mga yon dahil may dala akong tangan. Wika ni Tio Paging. Binuka ni Inul ang mga mata. Pero hindi ito tumigil sa kakaiyak. Magpaganon pa man, nawala na ang takot ng bata. Pero ngayon, napalitan na ng pagtatampo. Nako Diyos ko, akala ko sa kabilang buhay na ako eh. Ikaw talaga, Tiyo. Dapat sinabi mo sa akin na ipapain mo pala ako. Nang sa ganun mapaghandaan ko naman. Nakakatakot. Kaya mong itaya ang buhay ko. Kaya huwag mo sabihin na hindi mo ako papatayin. Doon pa lang, naiintindihan ko na eh. Wala kang malasakit sa akin. Halos matain na ako kanina sa salawal ko eh. Wika ni Inul. Pinigilan na lang ng Chewie na batawa. Pinakalma lang nito ang bata at nagpatuloy ng umuwi sa tahanan. Dahil nasa kanila pa rin ang mutya ng pato ng mga sandaling yon. Patuloy pa rin ang swerte sa buhay ng magtsuhin. Samantala yung isang aswang naman, hindi na ito muling nagpakita.
Marahil natakot na ito nang makita ang kakayahan ni Tio Paging. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin makakalimutan ni Inul ang nangyari. Nang dahil sa pagiging pilyo, naging punteriya siya ng agita at nakuha ang mutya ng pato.